Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay naway maghari sa ating puso at damdamin at follow sa programa ni Brother Jared sa Ang Dating Landas. No? Marami kayong matutunan na mga katotohanan. At patuloy Brother Jared dahil maraming na-inspire at na-enlighten sa ginagawa mo. God bless. Ano susunod mong tanong, Proverbs? Huwag mong paikutin yung tanong. Hindi, doon pa rin yung tanong ko. Sabi kasi sa Isaiah 40:18. Alam ko na yung babasahin mo, 42:8 ng Isaias na hindi ko ibibigay sa larawan, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kalwalatian. That will be referred in 24:5 of Exodus na in Hebrew, babasahin natin ay Lota Asenek Apesel at Elohim Akhare po ibang mga Diyos. Ibig sabihin, pag hindi larawan ng mga banal, hindi talaga ibibigay ng Diyos yung kalwalatian niya. Pero tingnan mo sa kabanantipan, binigay niya. Paano yun? Larawang inanyuan rin yun. Na ayon sa mga apostol sa 9:5 ng Hebreo, sa ibabaw ng kaban ng Panginoon, merong larawan. Magkakaroon ba ng kontradiksyon sa Biblia? Magkakaroon lang ng kontradiksyon pag unawa ninyong mga protestante ang gagamitin. Pero kung unawa ng mismong nag-compile ng Biblia at yun ang Catholic Church, wala pong kontradiksyon. Bakit? Dahil yung nasa 42:8 ng Isaias na sinasabi doon na larawang inanyo na hindi bibigay ng Diyos ang kanyang kalwalatian, referred to 20 of Exodus na ayon sa original translation ay pesel o mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan si Kristo, Diyos-Diyosan ba? Hindi. Si Santa Maria, Diyos-Diyosan ba? Hindi sila Diyos-Diyosan. Dahil walang mababasa sa Biblia na Diyos-Diyosan si Kristo, Diyos-Diyosan sila, Santa Maria Birhen. Katunayan, si Kristo nga mismo nagbigay ng larawan ng Diyos nasa 8:4 ng unang Korinto sa The Message Bible. The Message Bible yung version anong sabi, Christ give us the best picture of God. Na yun ang utos itaas sa 3:14 ng Juan na itinataas nating mga Katoliko during Mass, during prosesyon, na wala ang mga protestante patunay na kulto sila at hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang sagot ko sa inyo. Kaya alam ko na yung ninyo bro, alam ko na yung patutsada ninyo, babasahin mo pa yung nasa Isaias, babasahin mo pa yung 17:29 ng gawa na ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi iniisip na may pagka-Diyos ang bato, ginto. Wala namang aral ng Iglesia Katolika. Okay, bro, Jared, itatanong ko lang uli yung tanong ko kanina. Wala ka kasi. Saan inutos ng Diyos na gumawa ng rebulto at sambahin ito? Unang-una, nasa 3:10 po ng ikalawang kronika pero walang utos na sambahin dahil sa Our Catholic Faith page 220 po, aklat po ng Katoliko yan. Ang sabi po sa Our Catholic Faith page 220, we do not worship the saint. Hindi po namin sinasambayan, pero bakit meron? Dahil ang Diyos mismo nag-utos sa 3:10 of 2 Chronicles na in Hebrew ay Meklait. Ang kahulugan po ng Meklait sa original translation is a graven images o holy graven images na record sa 3:12 ng Apokalipsis na ilalagay sa... Ang sabi, sa 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay, ang mga banal, na aariing ganap ng Diyos, ay magiging haligi sa kanyang templo. Kaya meron tayong haligi ng mga banal, haligi ng mga santo, sapagkat yan po ang sinasabi sa 3:12 ng Apokalipsis na referado sa 3:10 ng ikalawang kronika na graven images na ayon mismo sa original translation is Meklait. Hindi para sambahin dahil Our Catholic Faith page 220, we do not worship the same. Catechism of the Catholic Church. Hindi ko alam yung paragraph. We worship only a one God in three person, and that is the Father, Son, and the Holy Spirit. Yan po ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Hindi po yung rebulto. Next question, kapatid. Yun yung argumento ko sa kanya, Bro Jared. Na sabi ko, kung naghahanap ka... Batiin ko muna yung Angel, nandiyan ka pala. Pasensya na, may ginawa ko kanina. Muna na, pasyal ka. Sige, may ulit ako guys.
ang inyong lingkod, si Jared Almasora. Sige bro, ikaw, pasok ka muna. So, anong purpose ng image o mga rebulto Para nila? dahil nasa Biblia, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Sa papaanong paraan natin aalalahanin? 3:18 ng unang 1, huwag tayong ibig ng salita ni hindi laman kundi ng gawat katotohanan. Palibasa kasi sa ibang mga born again, faith alone lang, praise the Lord, hallelujah. Ang representasyon po nun, ang purposes po nun, para paalalahanan ng pananampalataya natin na meron tayong mga ganong klaseng tao, merong mga banal, At bukod sa mga banal, nakaka-inspire rin to at manifestasyon ng pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan sa 4:24 ng 1 na ang ibig sabihin nun, yung word na katotohanan na isa ring uri ng pagsamba sa Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos, at isa sa halimbawa nun, yung nasa 3:10 of 2 Chronicles, na sa kanyang kabanal-banalang bahay, umukit ng larawan. Anong klaseng larawan? Larawan ng mga banal. Hindi larawan ni Felix Manalo. Kasi ito, hindi mong banal ito. Balbal ito. Pakita ko sa inyo, ha? Ba't ito ayaw itanong? Meron ng SDA. Bakit ang kinukompronta nyo lang laging mga Katoliko? Meron ng MCGI. Bakit kinukompronta nyo ng mga Katoliko? Dahil napapasok kayo sa larawan ng mga banal na manifestasyon at representasyon ng pananampalatayang Katoliko na inutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Nawala kayo. Kaya ginagaya na nga lang bakit ngayon? Kabilang ang kinukompronta ninyo. Ang INC meron. Nasa kanilang pasuko. Ayan, nananalangin pa si Felix Manalo. Si Manalo, ayan, yung rebulto, panso. Di ba? Ipagdita, mga kapatid, mga kababayan, bakit Katoliko lang ang kinukumpronta ninyo? Dahil alam nyo sa sarili nyo, yung larawan ng mga banal namin, inutos ng Diyos at manifestasyon ng pananampalataya namin sa Diyos sa gawat katotohanan. Next question, kapatid. Sabi mo, bilang pag-alala. Tama, no? Confirm ko lang. Yun yung Hindi purpose. lang basta sa pagpapaalala, manifestasyon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Manifestasyon. Can you clarify more sa manifestasyon? Na-clarify ko na yung manifestation nun, yung pagsunod sa utos ng Diyos sa gawat katotohanan. At isa doon yung nasa 3:10 of 2 Chronicles. So sinasabi mo ba na para mapaalalahanan ako bilang Kristiyano, kailangan kong gumawa ng nakikita at nahahawakang rebulto? Tama ba o mali? Pwede bro, pwede. Kasi maraming kaparaanan yan Halimbawa ako, magluluto ako ng pagkain. Iba-iba tayo ng style sa pagluluto ng pagkain, pero it is a form of cooking. Pero iba-iba. Ganon rin sa pag-exercise. Para maipakita ko nag-exercise ako, pwede kong mag-dumbbell. Pwede kong mag-push up, pwede kong mag-sit up, pero nag-exercise ako. Isa lang sa manifestasyon ng pananampalatayang Katoliko, yung paggawa ng graven images na ang Diyos mismo nagtuto sa 3:10 ng 2 Kronika. Ba't kasi pasong-paso kayo dito? Tanggapin nyo na kasi si Kristo na nga mismo nagtutos Pero ba't ito tinatanggap ninyo? Wala kayong problema dito sa larawan ni Manalo. Pag-alala rin naman to sa kanila, ba't ayaw nyo rin kumprontahin yung gumawa ng Plaza Rizal dyan sa Maynila? Ang laki-laki ng rebulto ni Rizal para paalalahanan yung pamamayanin ni Jose Rizal. Ba't hindi nyo kumprontahin? Kami lang mga Katoliko. Dahil alam nyo mga kapatid, alam rin nila, niloloko lang nila sarili nila na Diyos mismo nag-utos niyan at hindi nila matututulan yan. Pag natutulan nila na mali ang Diyos, na umukit ka ng larawan at ilagay sa kanyang templo, mapapapugot ako ng ulo, ako mismo magsasabit hanggat pugot ang ulo. Pero, hanggat hindi nyo natututulan, mag-repent kayo kay Kristo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan po. Sunod na tanong. Okay, sige. So sinasabi mo ba ang isang Kristiyano para magpatuloy sa paglakad buhay Kristiyano, kailangan merong siyang nakikita na literal na sabi nating representasyon o paalala na siya, ito yung Diyos na sinasamba ko. Hindi lang yun bro, hindi lang yun dahil maraming ang paraan, sabi ko maraming kaparaanan gaya ng pag-gym, gaya ng pag-ehersisyo, maraming form of exercise. Ganon rin yung form ng pananampalataya. Kasi yan yung faith alone lang. Ano ba sabi ni Apostol Pablo? Pakinggan natin si Apostol Pablo. Tingnan mo, paliwanag na ng mga apostol to, parang nilalabanan mo pa. Anong sabi? Sa 13 ng unang Korinto, nananatili ang tatlong ito: pananampalataya, pagkahabag at pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga sa mga ito ay pag-ibig. Yung pag-ibig is a form of faith to the God. Diba? Yung pagkahabag, isa rin yung forma ng pananampalataya sa Diyos. Ano yung pag-ibig?
12:13 ng Ecclesiastes, yung pagsunod sa utos ng Diyos na ang manifestasyon. Sa 3:18 ng unang 1, wag iibig ng salita ni ng dilaman kundi ng gawat katotohanan. At isa sa manifestasyon nun, yung nasa 3:10 mismo ng ikalawang kronika na ang Diyos mismo nag-utos. Pag sinabing utos, susundin. Pag pera, bibilangin. Pag kaaway, susuntukin. Pag utos, susundin. Ba't tayo yung sundin yung utos ng Diyos? Ayan kapatid, malinaw na, manifestasyon na yan. Kaya nasagot ang tanong, next question. Paano ba dapat lumakad ang isang tunay na Kristiyano? Kailangan ba Lalakad tayo sa kaparaan ng matuwid. Ano? Gaya nung nasa 1:6 ng Lucas, anong sabi? Sa 1:6 ng Lucas, at sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na lumalakad na walang kapintasan. Kailangan lalakad tayo sa Diyos ng walang kapintasan. Anong ibig sabihin nun? Ugaliin natin yung dapat ugaliin sa tunay na simbahan, gaya ng sabi ni Pablo sa 3:15 ng unang Timoteo, at isa sa manifestasyon nun, balik na naman tayo sa 3:10 ng ikalawang kronika, yung paglalagay ng larawan sa kanyang templo. Isa yun sa kaparaanan, kapatid. Next question! So sinasabi mo dapat by sight lumakad ang isang Kristiyano? Hindi ko sinasabi ng Biblia, no? Biblia, wala naman akong sariling interpretasyon ko dito eh. Biruin mo, napapansin mo, ang sumasagot, hindi ako sumasagot, si Pablo. Di ba? Ako ba nagsabi nun? Hindi. Sino nagsabi nun? Si Apostol Pablo. Si Lucas, sa 1:6 ng Lucas. Yung mga propeta sa Old Testament, kaya hindi ako nagsabi. Kaya kung questionin mo, hindi ako kine-question mo, kundi ang mga apostol. Kaya kita nyo mga kapatid, sa 44 na nanonood, ang apostol ang sumasagot sa atin. Hindi naman si Brother Jared eh, kasangkapan lang. Lahat tayo kasangkapan ng Diyos, basta katoliko, pero ng mga pastorotat na ito. Ano? Dahil sa 2021, 22:1, kung paano sinubo kayo, ako ay ganun ko rin kayo sinusubo. 28:20 na Mateo, turo niya sa kanilang ganapin ang mga bagay na inutos ko sa inyo. At isa doon, yung tanong mo, ganun bang ako ba ang nagsabi? Hindi ako nagsabi, ang mga apostol, mga propeta nagsabi. Next question, kapatid. Dagdagan ko, Uncle. So, kailangan pag lumalakad ang mga Kristiyano, Ayun, sige. sabi ko Apokalipsis 12, talatang 17. Nagalit ang dragon na tumalis upang digmain ang nalalabing binhi ng babae. Ang mga tumutupad ng utos ng Diyos at at may mga patotoo ni Jesus. So tuwing kami lumalakad, may dala kaming patotoo ni Jesus. Ano yung patotoo ni Jesus sa Isaiah 19:19? Siya ay patototohanan sa pamamagitan ng monumento at sa pamamagitan nun ay kikilalanin ang Diyos. At dun sila makakapag-worship. Hindi lang, kasi ang ginagawa ng mga protestante, pinapatotohanan ang Kristo. Hindi naman si Kristo. Ang pinapatotohanan nila, ako, mabait ako, mabubuti akong tao, binago ako ng Diyos. Hindi ganun. Sa Isaiah 19:19, ang patotoo ay ay ang imahe ni Kristo. Kaya pag tatanungin kami kung anong itsura ni Kristo, ito na, may patotoo na kami dala-dala, no? So sige, Uncle Jared, pasok, kaya kami Jared. Next question, kapatid. Wala na ba tanong? Sige, kayo naman. Wala na. Ikaw, inano mo ka agad eh. Bro, Binabakan mo. naka-record ba to, bro?